Pinag-usapan ngayon tungkol sa darating na Lunes sa solar eclipse. Ito yun. Total solar eclipse, and now the National Guard is being called in. Cell phone coverage may be a challenge that day. While we are surging resources in terms of additional coverage, and while we are basically... Yan, ilan lang sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi ng misteryo, mga kaibigan, sa DZRH tonight. And we will also be discussing about yung nangyaring malalakas na lindol sa Taiwan and pati na rin Japan. Ano ba ito mga ito? Paano ba, ano ang nangyayari ngayon sa ating mundo? Of course, may mga global changes na nangyayari ngayon, and specifically itong darating na Lunes tungkol sa solar eclipse. Marami nangangamba tungkol dito. Ito ba ay part ng process to higher dimensions? Maybe our planets also ascending to higher dimensions. Yan po ating pag-uusapan mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo. And of course, yung mga messages from other beings. Ngayon naman, pag-usapan natin tungkol sa Arcturians. Ito yung mga beings na galing sa star system na Arcturus. Gabi ng Misteryo. Astral ka na? Madalas po. Medyo umaalis yung soul ko sa body ko. Lahat. Wala pong taong nag-astral traveling na hindi nakabalik. Kasi meron po tayong cord. Yo. Anong tsura? Pinakugot ang ulo. Hindi lumalabas. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito, pag-usapan natin tungkol sa mga astronomical events na nangyayari sa ating kalawakan, sa epekto nito sa ating planeta. Especially itong darating na Lunes, April 8, tungkol nga po sa solar eclipse. Ano ba ang maaaring epekto nito sa atin? Epekto nito sa ating planeta, sa ating kabuhayan, sa teknolohiya. Marami nangangamba tungkol dito at yan po ating pag-uusapan. Ano ba ang maaari natin gawin during solar eclipse? Although sa Pilipinas, hindi natin mawi-witness ang total solar eclipse. At ano nga ba yung mga effects ng solar flares, ng Schumann resonance, at yung ibang mga astrological events recently, at yung paparating na solar eclipse. Upang pag-usapan ang maaaring epekto ng total solar eclipse sa buong mundo at sa mga tao sa darating na ika-8 ng Abril. Ano ang dapat nating gawin? Paghahanda para sa kalusugan natin. Meron po itong health effects dahil ang solar eclipse ay ang pagbabawas ng kuryente na tinatanggap natin galing sa araw. Meron po itong effect sa ating kalusugan. Ano ba ang iba natin pag-usapan ngayong gabi ng misteryo? Tungkol din po sa mga mensahe ng mga extraterrestrial. Especially this time pag-usapan natin ang mensahe mula sa mga nilalang na tinatawag na Arcturians. Arcturians are those beings na nanggaling sa star system na Arcturus. Meron po tayong nakaugnayan ng mga Arcturians telepathically at nagbigay sila ng mga mensahe. At ating pag-uusapan ang mensahe ng mga Arcturians sa atin. Ano nga ba yung dahilan nila kung bakit nagko-cloak sila ngayon dito sa Earth? Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Eric. At sa darating na Sabado, ating pong tatalakayin ang about sa extraterrestrial or ET. Kabilang na dito ang Arcturian kung tawagin. Hi! Kamusta po kayo? Ako po si Jalen from Spiritual Guide Philippines, and I'm here to share my personal encounter with extraterrestrial or alien in my dreams. And then nakita ko, na-visualize ko itong mga Arcturians. And then marami silang sinasabi at may time na mayroon sila mga places na ipinapakita rin sa akin. At ito naman ay tumugma
sa visions or channeling ni Kuya Ray Sibayan at ni Master Hercel. So, tungkol po ito sa mensahe na tinanggap niya noong April 2, 15 minutes po itong mensahe na tinanggap ni Ray galing sa kanyang liwanag na koneksyon sa Arcturians. Ito po ay maliwanag na bituin sa kalawakan. Sila po ay pinanggagalingan ng enerhiya ng pagmamahal, lalo na sa ating planeta, at ibinigay po kay Ray yung mga babala para pangalagaan ang ating pong planet. Alright, yan po ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH. So wala pong absent 10 to 11 p.m. sa DCRH, Gabi ng Misteryo. Anong pagkakaiba daw yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DCRH Radio, DCRH TV at DCRH Online. Gabi ng Misteryo. Ma'am Jo, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Magandang gabi muli, Hoy, Ray. Sandali lang I think nabasa nyo naman yung yung parang interview ko with these beings. Anong masasabi nyo rito, Ma'am Jo? Ay totoo po yung mga habilin sa inyo at itong mga light of love na ito kailangan natin para ma-inspire yung mga taga-mundo, taga-planet Earth na kinakaligtaan at mahalin ang ating planeta. Nararamdaman kasi nila na mas mataas yung hindi mainam na vibration natin at apektado din sila. Kaya narito sila, Ray. Ikaw din pala meron kang liwanag nila. 40% ka na played as light at meron ka din pala 10% kaya konektado ka sa kanila. Ay, ganun. Kaya nung gabing yun, makaharap ko yata baka 100%. Yan ng liwanag. Dahil madali mo silang tanggap yung signal nila. Kung bagay, antena ka din ng mga liwanag na ito. Siguro at totoong lahat ito mga binigay sa iyong babala. At hindi po yung pananakot, kung hindi, mangyayari kasi tumataas yung galit. Tumataas yung fire element sa ating pong population. Kaya yung mga sigalot, yung mga conflicts, tumataas. Kaya ang sabi nila, mahalin nyo ang planeta nyo. Dahil iyan ang tirahan ninyo. May mga warnings pa doon, Ray. Opo. Specific yun. Sabi kung anong mangyayari lugar. Ayaw ko nga lang sasabi, pero siguro ilang tidbits lang ng mga binanggit nila. May binanggit dito yung isang ambassador. People may feel discomfort during eclipse, but we will help them ease the pain. Yun ang binabanggit. May binabanggit na, of course, calamities. Kasi ito, April 2 Nung nangyari yung earthquake sa Taiwan, kailan ba? April 3. Tama? Kinabukasan na. Alright, may mga calamities doon na mangyari dahil sa nagbabago daw ang mundo. And of course, pati na rin sa after this eclipse. But sabi, but they will be guided to ascension. Ayun. Ano bang interpretation mo rito, Brother Jay, sa they will be guided to ascension? Yeah, actually, lagi naman silang nandyan at lagi naman nila tayong binibigyan ng gabay. Kailangan lang natin siguro yung mag-heal talaga para mas masagap natin yung kanilang frequency or liwanag na yan. At ang maganda kasi dito is nandyan sila lagi para tulungan tayo. Pero aside from yung mga pananampalataya natin sa Poong Lumikha, pananampalataya natin sa mga divine beings, itong mga beings ito talaga nandiyan na they are helping us. Yes, na hindi lang natin nakikita. Parang naman yung ibang mga divine beings, hindi naman talaga natin sila nakikita. So, si Miss Hercel, kailan ba yun? Yung March 27 ba yun? Parang ganun po. I think that was March 27. May lumabas sa social media yung mga na-capture na mga photo somewhere in southern Metro Manila.
Sa taas daw ng Parañaque. Napakaganda nung cloud formation, para may rainbow. Opo. Ano yung na-feel mo during that time? At may na-capture ka rin? Actually, una muna, nasa baba ako. Tapos tumingin, parang nag-ansa ka na, tumingin ako sa ulap. Okay. Tapos nakita ko na yung formation niya. Iba yung formation niya na talagang masasabi mong hindi siya common. Okay. So umakit ako dun sa rooftop namin. Tapos kinuhanan ko siya ng video, yung sinend ko sa inyo. And then pati yung picture niya. So parang may naka-cloak doon. Talaga? May naka-cloak siya na yun nga, yung pabilog siya. Pabilog. Isang mothership at saka parang apat na nakita ko doon. And then I took time para mag-meditate para malaman ko ano connected. And yun nga, ang nag-connect sa akin is Arcturians. Okay. Yeah, Arcturians. And after few days, yun nga yung sa inyo naman, yung nakita nyo yung star, which is... yun nga eh. Di ba po? Parang starry na. So yung, kasi iba po yung energy nila eh. Mas familiar ako sa energy ng Pleiadians. So, ibang energy talaga yung nila. Yung energy ng Arcturians medyo tiring kasi malakas po sila talaga na. Iba kasi sila eh. Kumbaga parang mga general, mga police yung style nila. While Pleiadians po kasi more of healing, mga psychic saka parang sila soft-spoken. So iba talaga yung dating sa akin nung nag-meditate ako. Talagang yung message nila is, don't be afraid, huwag kayo matakot. This is just a part of ascension. And medyo nakakahiya nga sa part nila, part natin kasi tayo yung may-ari ng earth, pero sila yung tumutulong sa atin na sinasabihan nila tayo na ingatan nyo yung mundo nyo, magmahalan kayo. So yung pagmamahalan na yun dapat magsisimula sa atin. Hindi humagulgul ka ng iyak. Di ba parang nakakahiya rin talaga sa part natin. Yung pangalang mga messages ng Pleiadians, parang matatouch ka ng todo, no? Opo. Sila concern sa ating planeta, tayo naman parang baliwala lang. Sila po kasi father figure, medyo masculine talaga yung datingan nila. Ang Pleiadians kasi feminine, parang nanay na soft-spoken. Parang maternal sila, yes. no? Ang Arcturians iba talagang parang tatay kung magdisiplina. Paternal sila. Kaya ngayon ang sinasabi nila, huwag kayo matakot. Hindi kami para katakutan nyo. Kami ngayon tumutulong sa inyo, pero kami yung minamasama ng tao. Kumbaga parang by the government, sila yung tingin na pumunta sila dito. Yung mga movies, di ba, parang hinahype nila na masasama ang mga aliens na nangunguha sila ng mga tao. Well, actually, they are helping us. Maling-mali naman talaga yun. Alright, si Eric, ano naman ang nakita mo dito? Paki-on yung mikropono, Brad. Ayan, okay. Just go ahead. Nung nakita ko po kasi sa meditation, Arcturian po kasi siya sa Antarctica. Nung first time po kasi na i-access yon, medyo umatras ako kasi iba yung nakita ko. Nung pangalawa, nung nakita ko sila, bumungad sa akin, may ginto siya dito sa noo na pa-cross. Tapos ang mata niya, almond shape. Tapos yung height naman niya parang sa tao lang din siya. Pero nakita mo ito sa meditation, no? Yes, sir. Pero parang face to face yung telepathic po siya. Nung kinausap ako, sabi niya, kauri ka namin. Tapos bukod sa kanya, may nakita pa po ko doon na iba. Kaso yung kaya nasa pala may star din yung noo mo. Ito po, Orion po kasi to. Tinan mo naman, may line dito ng nunal yan, pero parang may ibang meaning, Tapos yun. What happened? Ano pa? Tapos may nakita ako sa tabi niya na parang bata na kulot siya, pero dark skin. Yung eyes niya kasi nag-glow na kulay blue. Alright. Parang alam ko na siya, may pagka-Anunnaki. Posibleng hybrid. Talaga. Or ano. Parang Sumerian kasi Sumerian teachings yung yung Sumerian knowledge yung mga Anunnakis Tapos meron pa rin po sa likod nila na parang shadow na lang. Pero kitang-kita mo yung mga height nila, may mga malalaki, maliliit, pero hindi ko makita yung mismong anyo nila. Tapos sumunod na nakita ko yung pinakita sa akin kung ano yung nasa Antarctica. Which yung parang egg shape siya na hindi ko alam kung bahay po siya, pero hugis egg shape siya na puti, tapos sa gitna may bilog. Tapos yung isa nakabaon sa snow na sobrang parang gear siya, sir, na pinagpatong-patong. Alright. Hindi ba to yung kampo ni Superman?
Yung nakita. Guided nga po to, sir, kasi bago nyo po ako i-PM. May nakakomentan po kung banyaga na nagsasabi na nakakita siya ng Arcturian pero masiyahin. Tapos, di shinare ko po yung alam ko, yung in-sketch ko. Tapos may nag-comment na familiar sa akin yung isang drawing mo, sketch yung gear. Sabi niya po, sa mga group daw po ng mga UFO, meron daw po nun. Talaga? Opo. Sabi daw po, arc daw po yun. Inactivate daw po siya. So yun yung nakita mo? Opo. Wala kang sketch nun? May sketch po ko dun. In-sketch ko po siya in-upload ko po siya sa Facebook. Ayun. Hindi ko nakita. Anyway, mamaya babalikan kita. Mukhang mayroon yatang sasabihin sabihin mo sa amin kung anong sasabihin sa'yo. Ibibigyan muna kita ng space dyan. Para makipag-commune ka. Baka may nagtuturo sa'yo Miss Jelan, magandang gabi sa'yo. Nabanggit mo na meron ka rin palang personal account with extraterrestrials. Nalaman mo ba anong species itong 80s mo to? Ayan. Yung akin po, sir, ever since I started my spiritual journey back then, 2021, doon ko na po na-experience yung mga weirdest thing that a human mind could ever possibly think of or imagine or see. So, at first, syempre po, hindi ako aware kung anong klase bang species sila, anong klase or ano yung mga... Basta may nakita ka lang. Opo, kung ano yung tawag talaga sa kanila. Sige, ano yung nakita mo? Specifically. So, initially, sa one of our secret ceremony, yung first encounter ko is nakita ko po talaga yung alien. White sila, and then yung eyes, yung usually po nakikita. Ang dami po nila, and then yung isa lang, kinukulit niya ako na... Ito ba yung mga long hair na white? Hindi po. Hindi? Yung usually pong nakikita na yes. Yung head, and then the eyes. Yung mga malalaki ulo. Opo. Yun sila. Ito, mga gray aliens to. Mga humanoids. That's the first encounter. Tapos, may isa po doon na ang kulit-kulit niya, it's a communication through telepathy. So, kinukulit niya, alik na, sama ka na. But since, hindi po kasi yun yung intention ko during that time, so, hindi po ako masyadong nakipag-communicate, but I refuse na, hindi ako sasama. May feeling ka ba na parang threatened ka? Hindi naman? Hindi po. Hindi naman? Hindi po. Dahil na rin po siguro sa communication with my spiritual mentors, so yung fear na ma-encounter sila, wala po sa akin. Ang akin lang that time, meron po kasi akong other intention more than communication with them. So, kaka-refuse ko. Ikaw pa pala lang may intention, hindi sila. So, kakakulit, halika na, sumama ka na. I refuse, and then, tsaka po umalis. Alright. Ano yun? Umalis na nakaship? Umalis na po na, suddenly lang po, lang nawala. Nawala? And then, exit kagad? Opo, ganun po yung first encounter. Very short encounter lang. Hindi po masyadong babad sa kanila kayo pag-usap. And then, without realizing that, eventually, I will have another encounter with them. Then, so, what happened? Ito po, nangyari, sobrang recently lang. Yan po, Friday morning. So, I work tonight, and then sa morning, syempre, yan yung tulog moment. So, before sleeping, we do meditation, of course, bago matulog and all. So, nangyari this Friday morning, so, sobrang pagod. Tapos, ayun na, meditation, tulog. Sa pagtulog ko po, nakakita ako ng beam of lights. Bright lights na talagang blue. Para po siyang mga laser. Gagan. Talaga. And then suddenly... Ang ganda naman ng entrance nila. Parang sa disco house. Opo, sir. Parang ganun po talaga. Mga parang laser ganun. lights. Opo. Baka may concert. Tapos, habang nakikita ko po yung beam of lights na yon,
bigla na po siyang nagfo-form. Oh, talaga. And then yung pagfo-form po niya na yun, yun na, may being na. opo, may being na siya. And then, kulay blue na lights. And then, yung eyes niya, ganun din. So, alam ko na yung Arcturians yan. Di ba? Hindi ko pa nga po alam na mga blue eyes na mga almond shape yan eh. Ha? Opo. Wow. So the blue energy, ano? Brother Jay, tama? Is actually, ako, first time ko lang din sila na-encounter. Yun, actually, ako, inamin ko, first time ko rin sila na-encounter. First time lang, sabi ko, kasi karamihan Pleiadians yung na-encounter ko. Pero ito, matindi, kasi iba yung energy nila, yung dala nila, na pag nararamdaman mo sila, is talagang nagbabibrate yung buong katawan mo at may heaviness na pakiramdam. Talaga. Ganun. So first encounter ko sa kanya, nakita ko yung blue skin, and then nakatingin lang din siya sa akin. Yun. Alright. So, Ma'am Cora, gusto ko lang malaman po sa inyo, ano ang basa niyo sa ganitong manifestation ng mga advanced beings? Parang magkakaugnay, no? Hindi lang ako, hindi lang si Brother Jay, kundi I think baka meron pang ibang mga tao na naka-encounter itong mga Arcturians. Very strong yung message nila. Ganun ba yun, Ma'am Cora? What do you think about this? Matagal na silang nakikipag-contact sa humanity kasi alam mo, sila yung future natin eh. So pag tayo hindi nag-ascend, di rin sila mag-ascend. Ayan. So we are their past, sila yung future natin. So connected yung ating, it's part of the matrix of creation. Okay. And it's in their interest to protect our planet and to protect humanity. So they are here to help us. Now, it doesn't mean na walang malevolent extraterrestrials kasi nga nasa duality tayo. Correct. Meron, may malevolent. And one of those, hindi ko makwento lahat, pero yung earthquake sa Taiwan, that's part of destroying the malevolent beings, no? Beings, no? Oo. Kasi pag tinignan mo 10 kilometers yung depth ng earthquake. Yes. And may implication yan. So, since 2017, napakaraming earthquakes na 10 kilometers. So, 10 kilometers deep lang. So, it's a shallow earthquake. So, tumami yung ganong incidents kasi may mga sinisira sa ilalim ng lupa na doon tumitira itong mga malevolent beings na to. So anyway, so yun. So pero meron din yung benevolent beings who are helping us kasi especially at this time, nagtumitindi yung away, no? As Ate Jo said, dumadami yung anger. So dapat damihan din natin yung love. Yun. Kasi palakasin ang love. Labanan ng consciousness yan eh. Yun ba mas magaling raise ng consciousness. So itong mga extraterrestrials, parang sinasabi nila, focus lang kayo sa positive para di ba? Kasi that's how you will raise your vibration. And actually matagal na if you notice yung mga Filipinos, bakit napakarami nating OFWs? Kasi ang anchor ng Filipinos is love. So kinakalat ng mga Filipino ang vibration of love sa buong mundo. That's why we have so many migrants all over the world. And it's part of that raising vibration, raising awareness of Mother Earth. Alam mo, mga Pilipino kumakanta, di ba? Pag pumunta yan sa simbahan, kumakanta yan. At if you notice, if you travel to different countries, ang pumupuno ng simbahan ngayon, mga Pilipino. And you know what? Most of the churches are located in the ley lines of Mother Earth. Alright. So yung mga sacred songs na yon, ina-activate niya si Mother Earth, i-raise rin niya yung vibration. So ang role ng Filipino is very important in raising the awareness. Hindi lang ito, Ma'am Cora, dahil sa our planet and our humanity. Hindi lang ito dahil sa nag-Holy Week tayo at katatapos lang na naging ganun. Talagang may garong consciousness tayo, no? Na alam mo nung 80s pa kasi nasa stockbroking ako nung biyahe ng biyahe. Talaga yung mga Pilipino pa nakita mo sa simbahan. Sila yung kumakanta.
So you sing to the ley lines of Mother Earth, so you're also raising that awareness. Pero yun siguro yung anchoring din natin. I don't know which star system, the Filipinos are anchored to, pero love energy talaga ang inaano natin. Kaya, di ba, caregiving, doctors, mga service, sa cruise, sa hotel. Ganun yung natin. We're giving service, we're giving love, we're giving care to people. Ayun. Maraming salamat, Ma'am Cora. Dr. Joe, muli, magandang gabi po sa inyo, Ma'am. Ano ang inyong basa hindi sa ganitong mga pagpapakita and connection ng beings sa tao? And parang mas ngayon, mas strong yung kanilang mga messages sa atin. Yes, Ray, kailangan po natin na magkaroon ng kamalayan na pinapapili tayo lagi. Saan ka ba patungo? Sa pagmamahal, sa galit, o sa pag-ascend, o masira ka? Yan lagi po araw-araw ang pinapapili sa atin. Kaya iwasan po natin yung mga temptations. Yung mga hindi mainam na mga balita ay hindi po natin kailangan yan na i-share o paniwalaan. Basta tayo, naka-ground o naka-anchor tayo, Ray, doon sa creative force. Yes. Kahit ano pa yung mga natatanggap natin na hindi mainam, ay huwag tayo padadaig. At kung meron man pong mga hindi mainam na tayo'y nakasalamula o kaya tayo ay nakakarinig o nakakakita, agad-agad, Ray, ang role natin ay palitan agad yon. Huwag na natin pong entertain yung hindi mainam. Yes, Kasi meron po tayong birthright na palitan ang anumang hindi mainam. Number one nating responsibility. Ma'am Jo, maputol lang kita. Huwag na po ipasa ang hindi mainam. Maputol lang po kita kasi dun sa isa sa mga message na ipinadala by prayer, be positive in thinking, stop injecting negative energies so that it will not happen. Ganun na ganun. Tama. Oo, tiyempong-tiyempo, Oo. Tiyempong-tiyempo kasi yung nagpadala niyan ay konektado sa ating pong information field. Kaya na-share niya, binigay sa kanya yan. Opo. So yun po ang ating sandata. Wag po tayong patatalo sa anumang pong mga ideas o mga thought forms na hindi mainam. Kapit lagi po tayo sa creative power ng ating creator para co-creator tayo ng planeta. Opo. Yan po ang ating responsibility. Ayan. Kaya, tandaan lagi ang ating pong role to be a co-creator. Never natin entertain yung hindi mainam. Lagi natin pong i-bless. Huwag na po natin ulitin. Halimbawa, yung partner nila hindi masipag, huwag na po natin ulitin ang aking partner ay tamad. Kasi yung word na tamad, ginagawa mo siyang tamad. Lalo na pero pag nilas mo sisipag, sisipag siya. Ganun po yung mechanics. Ay, ang sipag-sipag naman na aking mister. Pwede ka nang magsipag, mga ganun, di ba? Tama po yun. Be positive, So, meron tayo, Ray, na pampadagdag ng vibration. Oh, yes, ma'am. Ano po yan? Sa April 13, 14, meron po tayong Reiki retreat dyan sa kabundukan ng Laguna. Wow! Kaya, April 13 po nila and 14. Information sa Ohay PH para makasali po, para makatulong sa ating pinag-uusapan na maging creative force ang buong mundo po. Abay, darating pala si Ma'am Jo dito sa Pilipinas. Bukas po, nariyan na po ako. Welcome back, Dr. Jo. Ayan, naghihintay kami sa inyo at tayo magpupunta sa kabundukan sa April 13 and 14. Yun. Alright. Sa ating pa rin mga kababayan, pwede kayong makipag-ugnayan kay Dr. Jo kung gusto po ninyong sumama sa AUHAY, Ma'am Jo, sa Academy for Holistic Healing. For Holistic Healing Arts Incorporated. Ayan. Alright. Salamat po. May na-receive na ba kayo? Eric, meron ka na ba na-receive? Basta yun lang po sinabi nila na Ngayon lang, ngayon. Meron ka ba na-receive ngayon? Nung mga nakaraan po. Ngayon, wala. Po. Grounding. Grounding ang sinasabi ngayon. Kasi heavy pa rin yung energies na natatanggap natin Saka parang marami po kasing natitrigger ngayon Kasi hindi nila pinapansin yung shadow na kailangan nilang i-heal yung mga traumas. Yun, kailangan focus sila sa healing.
si Brother J, baka meron ding na-receive. Kasi sabi ko kasi, dun sa magiging bisita natin, boss, kung magbibigay ka ng mensahe, i-broadcast nyo na lang, baka mahagilap ng aking mga guest, Kuya J. So, nare-receive kong message ngayon is about sa be mindful sa our health, no? At yun tama, yung grounding at yung physical natin is kailangan is palakasin pa natin. Ayun. Tama. Kasi kailangan nating lagi nag-exercise. Yes. Nakakalimutan natin mag-exercise, ha? Kaya dapat nagbibisikleta tayo. Para sa akin yun eh. Para sa akin talaga. Pero wag magbisikleta kapag tanghaling tapat kasi sobrang mainit. Saka dapat dagdagan ng pag-inom ng tubig. Yes, yun, di ba? Ay, magandang message yan, Miss Hercel. Naka-receive ka ba ngayon from them? Alignment. Yeah, actually, yun din ang pinakita sa akin kanina, alignment. You know, parang isang napakalaking tunnel of light na dapat dumirekta tayo doon sa taas. And connection po. Kasi yun yung mga tao minsan, di ba? I mean, most of the time, nagdadasal lang pag meron ng sakuna eh. Yes, So, ito naman yung time na, sa bagay, kasi kailangan talaga natin palakasin yung energy field natin. So, ngayon, parang ang mangyayari, magmamadali ngayon yung mga tao magdasal. Which is dapat dati pa nila ginagawa. Kasi kailangan habit natin to eh. Ginawa na nating habit noon. May isang in-inject na word. Forgiveness. Yeah. Yan, in-inject na word ngayon lang. Forgiveness. Kasi dasal ka nga ng dasal, wala ka namang forgiveness inside you, dun sa tao, baliwala eh. Walang love, ano? Walang forgiveness eh. Tsaka po, ang isa ding nag-ano sa akin is pag nagpe-pray tayo, i-bless din natin yung ibang tao. Correct. Kasi hindi tayo dapat maging selfish eh. Huwag natin sarilinin. Yes, i-spread natin yung blessing to other people as well. Para sila naman, pag na-bless sila, they will bless other people. Actually, sabi, to other people, to other creature like animals, plants, environment. Sabi nga, you can hug a tree to share your energies. Ano, saka po, kailangan may action din tayo. So, para mag-raise yung vibration natin, tumulong din tayo sa iba. Mga service, mga ganon. Tapos yung mga sentient beings din natin. Yung mga aso, mga puso, yung mga nakikita natin. Ano mo naman? Nagdadatingan. May pinapakita sa akin, we have to read more books about wisdom and knowledge. Parang ang bilis ng pag-ganon ng libro eh. Yun ang image na siguro dapat nagre-research din tayo, no? Yes, di ba? Dr. Joe, muli magandang gabi sa inyo. Maraming salamat po, ma'am. And of course, maybe you can again invite yung ating mga babayan to join our April 13 and 14 retreat, Ma'am Joe. Yes po, maraming salamat po sa guesting natin ngayong gabi at sa mga naipahayag ng ating mga kasamahan. In-invite po namin kayo na kung gusto kayong makihalubilo sa nature at ma-embrace natin ang lahat ng elemento, ay meron po tayong retreat sa April 13 and 14. Bukas po, nasa Pilipinas na ako at makakapiling ko na kayong lahat. Ayun. Dr. Joe, salamat po sa inyo, ma'am, and welcome back sa Pilipinas pagdating po ninyo. Thank you so much, ma'am. Ma'am Cora, Ma'am Cora, any parting words sa ating mga kababayan? Pakita ko ulit itong litrato sa likod ko. Yan, sa likod, oh. Wow. Bigayan sa akin ni Brother San nung February 14. Kasi sabi ng retreat master ko, lagyan mo ng mga memories, good memories yung cup mo. Binigyan niya ako ng cup. Tapos nag-take ko ng picture, may lumitaw na parang cup. Tapos sa gitna may osya. Bilog. Osya. Diba? Perfect na bilog. So, parang sinasabi sa atin na, alam mo, sa buhay natin, kailangan nasa sentro ng buhay natin ang katawan ng Diyos. Tama. Nandyan lang yan sa puso natin. So, pag yan ang nasa buong katauhan natin, wala tayong ibang hanapin kundi si God. Diba? Magiging buo ang ating pananaw, ang ating consciousness, ating awareness. Magiging, love-based tayo.
So let's just keep that in mind. So let's keep praying, let's keep, especially during these days, because there will be a lot of challenges that are still to come. Lalahanin nyo, may malaking election na mangyayari sa US. Yes. At ngayon malakas ang challenge na pinapaano nila. Alright. Thank you so much, Ma'am Cora. Alright, yung ating mga panauhin dito sa ating Thank you din, Ray. Yes, thank you so much, ma'am. Sa ating mga panauhin dito, Miss Jelan, muli magandang gabi and thank you so much sa na-share mo sa amin tonight. Maraming salamat po. Ano masasabi mo sa ating mga kababayan na nakanonood ngayon, nakikinig? Gusto ko lang po sabihin sa kanila na wala pong dapat ikatakot at continuously trust our source, our God. Kasi talagang hindi po nila tayo pababayaan. And gusto ko lang din pong i-share yung message from the encounter with the Arturians, that everything, all is well. Yun po yung isa po sa message nila. Yes, salamat. Alright, si Eric, muli magandang gabi sa iyo and thank you so much sa presence mo tonight. Sir Ray. Naramdaman ko ang presensya mo. Opo, ang message ko lang din sa kanila, wag silang basta-basta maniniwala sa mga lumalabas, lalo na kung ang tema nun ay fear. Sa social media, no? Ipagdasal na lang nila, i-transmute nila yung mga negative na balita na yan sa positive. Yun, salamat. Makatulong kay Mama Earth. Thank you so much. Miss Hercel, saan ka pwede makontak muna? Thank you po, Sir Ray, for inviting me again. Yes. So, Divine Love Energy Healing Products and much. Services. So, may mga services po ako doon na pwede nilang pagpilian. And again, sa mga tao na nakakapanood ngayon, start to pray now. Kung hindi nyo habit mag-pray, magdasal na tayo. Kasi pagdasal natin, tuloy-tuloy na natin. Regardless anong religion natin. Yes. Ang prayer naman natin is, hindi naman para kung kaninong God yung pinaniniwala mo. It's all about connection with your higher self and higher beings. Kasi ako, I believe all religions na may isa lang mapupuntahan. Yes, exactly. Diba? So, yun lang po. Magdasal, mag-meditate yan. At gumawa ng mabuti sa iba, sa kapwa. Ayun. Salamat, Mr. Hercel. Thank you po, Sir Ray. Kuya Jay, muli, magandang gabi sa iyo and thank you again sa iyong presensya ngayong gabi. Salamat po, kay Ray. Ang masasabi ko lang po sa lahat na nakikinig, huwag niyong bibitawan yung faith nyo at yung trust nyo. Kasi ayun yung magiging pundasyon natin sa mga dadating pa na panahon. So, thank you, Kuya Jay. Salamat po. Ang mensahe nila, marami pa raw silang gigisingin. Marami pa silang bibigyan ng mga mensahe. Kaya maghanda raw tayo. Okay ba? Okay. Thank you sa ating mga tumutok sa ating Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabing ito mga kaibigan ng Sabado. Inyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Gabi ng Misteryo.